Hey guys, today I'm here in Osaka and syempre hindi natin palalampasin ang chance na kumain ng authentic tendon, which is yung tempura rice ball. I'm here in Namba Station, one of the busiest and best place para mag food trip. Yun lang guys, sa sobrang gutom ko, hindi ko na maalala ko anong pangalan ng restaurant na to. Ang in-order ko nga pala is yung worth 1,300 yen. Same procedure lang, insert natin yung money, then i-press natin kung ano yung gusto nating i-order, then lalabas na yung ticket and also yung change, then ibibigay ko na doon sa staff para ma-prepare nila yung order ko. Super convenient talaga dito sa Japan every time nakakain ako sa restaurant. No need na kasi makipag-usap sa staff. And ito nga pala yung in-order ko. Mayroon siyang 2 piece ng shrimp, then fish meat, gulay, then fried boiled egg, and also fried squid. May kasama na rin siyang miso soup and pickled radish on the side, then free water. And guys, super bango niya talaga. So, gutom na ako. Tignan natin guys kung masarap to. Let's try it. Yung fried vegetable guys, sobrang fresh and sobrang sarap. As in, meron siyang matamis na aftertaste. Then, yung kanilang miso soup, so refreshing talaga. Ang sarap. Medyo nahirapan akong kumain kasi lahat ng toppings is nasa ibabaw. Kaya ang ginawa ko is tinransfer ko muna siya sa maliit na lalagyan para mas madaling kumain. After nito, tinikman ko naman yung fried meat fish nila guys. Super tender and super fresh. As in, ang sarap niya talaga. And guys, check nyo tong fried boiled egg nila. Crispy outside, then naka-half cook yung kanyang yolk inside. Super nag-enjoy talaga ako sa kinakain ko guys. And for the ambience naman, ang cozy ng lugar, very typical Japanese vibes. Yung mga wooden table, then open kitchen, and syempre ang bango kasi niluluto nila in front of you yung mga in-order mo. Yun lang guys, hindi ko kasi siya na-take ng video kasi gutom na ako. So nag-order na lang ako. Sa tendon bowl na to, ang hindi ko makakalimutan is yung kanilang fried vegetable. Meron talaga siyang sweet aftertaste, super tender, and talagang alam mong fresh na fresh yung gulay. Then, dun sa kanilang side dish, pampatanggal ng umay, ang sarap din para kang kumakain ng atsara na hindi ko ma-explain. Lalo yung miso soup, perfect combination siya. Parang siya yung naging water ko for the whole time na kumakain ako. Grabe talaga guys, ang sarap. Yung tempura, crispy sa labas, pero juicy yung loob. Tapos yung sauce, medyo sweet and savory, na may counting smokiness. Perfect na perfect sa rice. Masarap lahat. Yung isda, super tender. Tapos yung gulay, then may light and crunchy pa rin. This tempura is heaven. Sulit na sulit yung 1,300 yen. Super satisfying meal siya. Perfect siya kung gusto nyong matikman yung authentic Japanese tempura rice bowl. Sulit ang kain ko dito guys after sa mahaba-habang lakaran na dinanas ko na nandun ako sa Universal Studio. Ito lang pala yung makakapagparelax sa akin, yung pagkain sa restaurant na to. And normally diba, every time na kumakain tayo ng tempura or any fried fish, kadalasan lagi tayong may sausawan on the side. Either suka, soy sauce, bagoong, or anything na sausawan. Pero dito sa tempura bowl na to, nakadrizzle na yung soy sauce nila. Hindi mo na kailangan mag-request ng extra soy sauce. Talagang malasa siya. Kitang-kita naman siguro sa pagkain ko guys, no? Halatang patay gutom. Some places, they serve oily tempura, but this one is just right. Hindi mo malalasahan yung oiliness. Malalasahan mo talaga yung sarap and freshness ng fish and vegetable. And guys, sa sobrang enjoy ko, hindi ko na malaya na malapit ko na pala siyang maubos. Ang sarap din kasi talaga ng steam rice nila. Talagang na-absorb niya yung sauce and perfect combination siya sa tempura. If I were given a chance to come back in Japan, I will definitely eat this again. Super sarap niya talaga. Kung i-rate ko siya, it's 10 out of 10 or more than, like 100 out of 10. Kasi ang sarap niya talaga and everything was fresh and freshly cooked.
So, natapos na tayo sa another food vlog. If you have any recommendation, let me know. Don't forget to like, comment, and subscribe. Then, kita-kits sa next vlog. See you next time. Bye!